Marami kasing issue, Sen, itong mga nakalipas na araw, alin ba ang gusto nyong unahin natin? Doon tayo, China. China tayo. Ako sa bagay, ito yung interesado ako pinakamainit dun eh. At ito yung medyo, hindi lang sa Pilipinas na issue to, ha? International, pinag-uusapan ito. Napakinggan ko to sa ibang news abroad, Sen, eh. Anong aspeto ang gusto niyong talakay? Napakalawak niyan. Maraming mga sangasangang mga aspeto yan. Himay-himayin natin. Simulan Baka natin hindi sa tayo matapos ng isang araw dyan. Simulan natin sa ba't ba nagsimula? Ba't ba nag-react ang Senado? Doon tayo, Sen. Kasi itong pangyayaring ito, nakita na namin sa Senado, biglang nag-react ang mga senador natin ukol doon sa mga naging pahayag daw ng Chinese Embassy. Saan ba talaga ito nanggaling? Ang usaping ito? Palagay ko nanggaling sa mga sinabi rin ng ating mga opisyalis. Okay, opo. Halimbawa, noong January 14 yata, yung isang Commodore natin sa ating Coast Guard, nagngangalang Jay Tariela, ay pumunta sa isang pamantasan. Ito yata yung De La Salle. Okay. Opo. St. Benilde, Meron siyang discussion doon at meron siyang daladalang tatlong caricatures ni President Xi Jinping. Hindi minabuti ng ng Chinese Embassy. Kaya nag-react sila. Opo. Pero alam nyo, kung huhukayin natin lahat ito, hindi lang doon nagmula. Maalala mo, dalawang senador yata ang nagpunta sa Taiwan. Hindi ko lang ma-confirma kung sino yung pangalawa, pero balita ko ay si Senador Kiko Pangilinan ay nagpunta sa Taiwan. Opo. Ito'y patungkol dun sa, siguro, sa kagustuhan niya na maayos natin ang ating agricultural sector. Kasi siya yung, chairman ng Senate Committee on Agriculture. Yes po, yes. At doon yata tinanggap siya ng MECO. Yung Senado. Hindi MECO. Okay. Hindi siya pumunta sa MECO. Nagpunta siya, sinalubong siya ng mga, yung counterpart niya sa Taiwan. Opo, mga lawmakers ng Taiwan. Alam mo, pagka ganun, ang ating bansa ay nagpapakaingat dyan sapagkat nire-respeto natin ang One China policy. Kapag ang isang opisyal ng pamahalaan ay nakipag-coordinate ka directly sa Taiwan, opo, sa kanila ay hindi maganda yun. Hindi maganda yun. At ito pa yung parang hindi maganda. May sinabi siya na, I respect the One China policy, but China should respect our exclusive economic zone. So, dalawang bagay na pinagsama niya. Opo. Mabigat kasi yun eh. Parang sinabi mo na, sige, kung gusto mong kumain ng ganito ay nirespeto kita. Opo. Pero respetuhin mo yung relihiyon ko, halimbawa. So, ang pinag-uusapan doon sa pagkain lang eh. Pagkatapos, pati relihiyon ay pinag-usapan na. Opo. Hindi pareho ang issue eh. Ang One China policy, pinag-uusapan natin yung issue ng recognition sa Taiwan. Opo. Okay? Issue ng recognition at issue ng sovereignty. Ang pinakapuntirya dyan, yung United Nations. Kapag wala kang nakuhang kapag wala kang nakuhang approbation ng mas maraming bansa, siyempre hindi ka re-recognize eh. Tama po. So, paano nire-recognize ang isang bansa? Diyan na ang issue kung gaano ka karaming kaibigan. Opo. Di ba? Ngayon, hindi pa nakukuha ng Taiwan yung recognition na yon. Kasi tayo, bilang isang bansa, One China policy. Yun ang kinikilala natin sa yan. So, magpakaingat tayo na bigla na lang tayong gagawa ng ganong, although sinasabi mo na I respect the One China policy, pero sasabihin mo, China should respect our exclusive economic zone. So, ang isa ay involving sovereignty and political recognition by family of nations. Tama po. Exclusive economic zone. Ang pinag-uusapan, UNCLOS. Yes. So iba yung
iba yung forum, di ba? Oho. Iba ang batas na sumasaklaw sa bawat isa, di ba? Oho. Yung recognition pwede sa pamamahala ng UN General Assembly kasi nandun lahat ang mga yun ang mga UNCLOS lang. Opo. So maritime rights ang pinag-uusapan doon sa may sovereignty. Sovereignty. Oho. So itong dalawang bagay na nangyari hindi minabuti ng Ng China. Oho. Mas malalim pa nga yung isa yung One China policy. Pagkatapos bigla mo sasabihin, but China should respect our exclusive economic zone. Mali naman yun. Hindi magkatugma yung dalawang issue na yun eh. Alam mo, kung tutuusin, maski tayo, hindi pa natin ma-define talaga yung ating exclusive economic zone. Dahil tayo ang may kasalanan. Mamaya, ipapaliwanag natin. Yun ang pinanggalingan. Tinatanong nyo kasi ano bang nangyari. So, doon sa panig naman ni Commodore Tariela, okay naman yung magpaliwanag ka eh. Halimbawa, ine-educate mo yung talaga mga naman ganun, estudyante. May sinasabi siya, ito ay kayo mga pinaggagawa ng China dito sa panig ng ating mundo. Di ba? Andyan na yung kanyunin tayo ng tubig. Ano? Andyan na yung pasadahan tayo. Andyan yung kuyugin yung mga ganito. China is a bully, sabi niya. Ano? Pagkatapos, meron siyang daladalang mga caricatures portraying the Chinese president in a bad light. Siguro alam mo kung ang naggawa ng mga ganong klaseng memes o kaya mga caricatures, yung mga dyaryo lang natin, mga editorial cartoons ba, Nelson? Palagay ko madaling tanggapin ng China yun eh. Understandably tatanggapin niya. Bakit? Editorial cartoons yun eh. Tama po. Miski tayo naman gumagawa ng ganun eh. Lalo yung magagaling mag-drawing, di ba? Pero ang nagdala ng caricatures, isang uniform personnel. Isang may rango. Commodore eh. Kumbaga sa general po yan. Kumbaga sa armed forces, ay kumbaga sa army. General ang katapat General po, yes po. Yun siguro yung medyo dapat ay hindi nangyari. Kasi may uniforme ka eh. Dapat ipinabaya mo na lang sa mga gumagawa ng editorial na mga materyales. At sasamahan mo ng karton para sa ganun ay madramatize mo ng konti. Karaniwan naman yung editorial mo, doon mo ilalagay yung karton eh. Tama po. It's a way of dramatizing o kaya i-highlight yung gusto mong ilabas sa editorial mo. Hindi eh. Naka-uniforme ka. Pangalawa, tinanong ko si Senator Risa nung siya ay nag-deliver ng privilege speech. Palagay niyo ba ako, Your Honor, ay si Commodore Tariela, nakipag-coordinate ba ako sa Department of Foreign Affairs? Sapagkat kailangan yun eh. Ang Department of Foreign Affairs, ang ayon sa ating Executive Order 292. Ito yung ating administrative code eh, na kung saan ay talagang dinistribute ang bahagi ng ating birokrasya kung sino-sino. Ang gampanin ng bawat tanggapan. Parang yung nakalagay sa Biblia. Ang bawat kanya sangkap ay may kanya-kanyang gawain. Naalala mo yun? Yes po. Si Nelson, palagi niyang, kasi hindi naman nagliliban sa pagtitipon nito eh. Yes po. Bawat parte, bawat sangkap ng katawan, merong kanya-kanyang gawain. Ganyan yung ating Executive Order 292, Administrative Code, ay talagang idinrowing doon ang function, ang sagutin, ang mandato ng bawat isa. Ang tagapagsalita ng ating international relations, DFA. Yes po. Okay. Bakit kailangan ng DFA? Kasi sinasabi ni Senador Risa, the Chinese embassy and its officials and staff have no right to meddle into the internal affairs of this country. Yan ang balat eh,
Nakalimutan nila na ang pinag-uusapan, ang dinidiscuss ni Tariela, ay yung bahagi ng South China Sea. Na bahagi ng South China Sea ay yung dinesignate nating West Philippine Sea. Opo. Marami ang claimants doon. Ano? Kasama yung ating bansa. Kailangan maintindihan po ng ating mga kababayan to. So yung issue doon, hindi internal issue yun. International affairs yan. So, hindi siya simpleng internal, hindi domestic issue to. It is a matter that involves international law. Yes. O ngayon, sino ang tagapagsalita talaga? DFA. O sabi niya, sa palagay ko naman kanya, there is always a presumption of regularity. Aba, aking tinatanong, hindi sa palagay. Alam po ba ninyo na nakipag-coordinate kaya yan? O, dapat, yung sagot ay may katiyakan. Definido dapat, tama. Definido, may Opo. katiyakan, may certainty. Yes. Sa palagay ko naman kanya, hindi naman gagawa yun ng isang bagay na hindi man lang niya ikinonsulta. Ano? So I assume that Tariela coordinated with the DFA. There is always a presumption of regularity in everybody's work. Sabi niya, O, alam mo, pagka ganun ang isasagot mo sa isang abogado, halimbawa, Your Honor, sabi niya sa'yo, yung assumption of regularity is a disputable presumption. Kasi, debatable. paano kung halimbawa nakapagpalitaw siya ng pruweba na si Commodore Tariela ay hindi naman nakipag-coordinate? Kasi sabi ko, Your Honor, pasensya na, pero nakausap ko ang Secretary ng Department of Foreign Affairs. Tinanong ko rin sa kanya yan. Ang sabi niya sa akin, hindi nakikipag-coordinate si Commodore Tariela. Yun ang problema natin. O paano ngayon yan? Siya ba ay humingi ng basbas sa DFA? Wala nga o maski na kaya, halimbawa, sa Secretary ng DND. Department of National Defense. Ikaw ay tagapagsalita ng isang malit na bahagi ng iyong katungkulan. Pero ang pinag-uusapan natin is an issue involving international relations. Pangatlo, pumunta ka sa eskwela Nakipag-coordinate ka ba sa Secretary ng Department of Education? O kaya sa CHED? Ayan, kung higher education, naman. Kasi pinuntaan mo yung eskwela Alam mo, Jen, Nelson, tayong mga Pilipino, likas na sa atin yung magagalangin tayo. Opo. Hindi ko naman lahat, hindi ko na sinasabi lahat, pero yan ang ating yan ang ating ugali. Pupunta ka lang sa palengke, makikipag-usap ka sa hindi basta-basta ka na lang didiretso. Palengke lang yun, ha? Magtatao po. Kaya tayo po, dadaan ka lang Medyo may sinyal. Makikidaan po. Mawalang galang na po. Wala naman tao. Miski nga sa punso Bari-bari apo ka niya Ewan ko kung ano sa Tagalog yung bari-bari apo. Dumaan ka lang sa punso Naintindihan mo ang sinasabi ko, Nelson? Sa Tagalog po, tabi-tabi po. Yun. Yan, Bari-bari po. Pasensya na kayo kasi. Tabi-tabi po. Kasi nung maliliit kami, ang daming punso sa amin Akala mo yung pinanatili sa kaisipan namin kapag hindi ka nagbari-bari apo baka malulumpo ka pagkatapos mapipipi ka ng ilang araw sa takot mo sa dami ng punso bago bari-bari apo. Yung pala magagalangin tayo. Langgam lang pala nakatira doon. Nagpunta ka ba sa CHED? Pwede po ba? Kasi baka doon, sasabihin ng CHED, ano ba sasabihin mo? Teka muna. Teka muna kasi tingnan mo ngayon nagkaroon ngayon ng hindi dapat nangyari ito Hindi dapat nangyari ito Pero baka sabihin nila, hindi, ang amin namang kinakampanya lang, wala mo na yung karikatura ng tungkol sa presidente ng China, kundi ang kabatiran. Kasi di ba yun naman talagang trabaho na magkaroon po ng kabatiran ng marami nating kababayan ukol sa issue ng West Philippine Sea. Oo nga, pero meron silang tuntunin na sinitupad dyan. Meron silang tinatawag na measured transparency. Sila ngayon ay gagabayan nung ganong klaseng pamantayan. Ano yung measured transparency? Kailangan may kalakip na pag-iingat na ang bawat sasabihin mo ay huwag magkaroon ng misinterpretation
o kaya baka pagmulan ng panic. May ganun ho palang alituntunin. Sila kasi merong yung strategic ito na paraan para ipakita sa China na ayaw nating ang ginagawa nila, pero may pamamaraan naman na sa maayos na kaparaanan. Yes po, oo. So, asa ng observance dito, di ba? So, paano mo sisisihin ngayon na basta-basta? Sila lang naman yung tagapagsalita in Chinese Embassy. So, sabi niya, yung ginawa ka ni Commodore Tariela na statement kasama yung mga caricatures. Ito yung sinabi niya, is a serious violation of China's political identity and a blatant political provocation which has crossed the line. Ayun. Yun ang sinabi niya. Ngayon, hindi minabuti ng mga kasama kong mga senador. Wala kayong karapatang magsalita kung anong gusto namin sabihin dito. That is meddling into the internal affairs of the country. O, teka muna, parang si Nelson, kunwari, kunyari mga malilit pa kayong mga bata. No? Ay, opo. Binibiro ka niya kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Nagsalita ka rin laban sa kanya. Pareho lang ang Oo. Nagkatuksuhan. Nagkatuksuhan. Huwag ka masyadong ikaw nauna di ba? Yun. Ibig mo ba sabihin, nung tinukso ka ni Nelson, nagsalita ka, sasabihin, ba't mo ginagawa? Ikaw ang nauna Parang ganun lang yan Alam mo, yung sunog, kahit bata, pag mawala ng sunog Ay, yes, totoo naman po yun. Yung bata kasi wala pa siyang yung tinatawag nating maturity. Hindi niya alam ano yung consequence ng gagawin niya. Lalaro siya ng Akala niya yung posporo pwedeng kiskisin kahit na nasa tabi siya ng dayami. Di ba? Hindi niya sinasadya yun Huwag sana tayong maging parang bata. Pero kapag yung apoy na yung kumalat na, sunog lahat yun, Sen. di ba? O pinag-uusapan natin ay international conflagration. Sinimulan ng isang bata. Hindi ko naman sinasabi yung makasama ko rin sa Senado ay puro bata. Pero pag malaki na, hindi na bata ang papatay sa sunog. It will require somebody, siguro isang statesman, para sa ganon ay maano natin yung apoy, mapatay natin yung apoy, di ba? Kasi humantong pa Nelson, di ba? Doon sa punto na nagkaroon ng resolusyon. At yata mayroon pang suggestion na magdeklara ng persona non grata ang ilang mga opisyalis ng China Embassy. Sen. Sa halip na humupa ay lalong pinalala ng mga sumunod na pangyayari. Dahil nagkapalitan ng mga pahayag Naging maanghang salita. Nung sumagot ang Chinese Embassy, sumagot din sila ng mas matindi hanggang sa punto na may resolusyon na, Sen. Ito nga, dapat pinagtalunan namin sana ng Miyerkules. Nag-aabang ho kami dyan, Sen. Akala Kasi ang gusto nila, magbutuhan na kami nung parang Martes yun Tungkol doon sa resolusyon. Resolution number 256 Opo. Ang title niya dyan ay Resolution Expressing the Sense of the Senate in Condemning Recent Public Statements Issued by the Embassy of the People's Republic of China. May involve ang buong Senado rito So, kailangan magbutuhan kami. Ngayon, sa rules naman namin, teka muna, hindi na wala naman ganyan. Pagdebatihin muna natin yan. You are requiring the sense of Senate already to condemn. Kasi ang bigat naman ito, sabi ko nga sa inyo. Ngayon, dapat kahapon. Ngayon, ang sabi naman nila, sige, sa Lunes na. Kasi kahit paano, naghahanda naman tayo ng kung paano natin sila papayapain, Kasi tayo, ayaw nating palakihin yung apoy. Totoo po. Ang gusto natin, wala namang wala namang mananalo dyan Ibig mo ba sabihin, pagka ininsulton mo ng ininsulto ang China, ibig mo sabihin, sasabihin ng China, ang tatapang ng mga Pilipino? Yung ba, makukuha ba natin yun? At sa huli nga, Nelson, di ba, parang dumating na sa punto, sige,
wag na yung isa lang naming opisyal lang inyong Persona non grata. Lahat na kami. At handa kaming umalis dito. Kung kinakailangan, mag-alis na kami dito. Aalis na kami. No? Iiwanan namin yung embahada ng China sa Pilipinas. O halimbawa, iniwanan nila yung sinara yung embahada. Opo. O sino pang makakapunta ng China? Yung ating mga mangangalakal, yung ating mga businessmen na kumukuha ng visa. Kailangan nga pala yun. Sino mag-i-issue ng visa? Yung embassy ng Papua New Guinea? Hindi pwede, oo. Baka Senado, Sen, pwede. O yung mga turista nating pumupunta ron? Nako. O paano? Oho. O halimbawa yung pupunta kami inimbita kami ng China. Wala nang mag-i-issue ng visa. Ako siguro pwede kasi meron akong diplomatic passport. Opo. O paano yung walang negosyante, walang visa? Yung pinakaano rito, yung ating mga negosyante. businessmen, mga Opo. negosyante. Ang dami nating mga negosyante. Paano yung mga nag-e-export? Opo. Paano yung nag-i-import? Paano yung mga OFW sa China, Sen? Mga kalahating milyon daw po yun. Paano gagawin? Halimbawa, sinabi niya, sige, ganyan ang gusto nating mangyari, ha? Oo. Kayo nagpasimula, pagkatapos nagsabi lang kami ng ganito, pagkatapos di-declare nyo kami persona non grata, pauwiin na namin lahat ng mga OFWs ninyo. Nako. Sana naman, kaya nga sinasabi natin, kaya natin dinidiscuss. Naalala mo ba nung sinasabi ko na ako'y inimbita ng... Opo, nabanggit niyo po yun doon sa Senado. Alam mo, magaling naman silang kausap eh. Sabi ko sa kanila, mabuti ka ako, Mr. Ambassador, dahil nga sa dami ng mga issue na parang meron tayong hindi pinagkakaintindihan ngayon, pwede bang umpisahan natin, makahanap tayo ng mga bagay-bagay na pagkakasundo naman ang ating tinatahak. Tama, oho. Marami naman tayong magagawa eh. Magkasundo tayo sa isda muna, kako pang ganyan eh. Oo, maganda yan, sabi pa niya eh. Hindi ba kako, ang mga isda kako ay walang may-ari niyan eh. Wala. Oo. Ang isda kako ay para sa sangkatauhan. Para sa lahat po yan. Para sa lahat yan. Oho. Wala namang nakasulat na ang mga isda ay para sa inyo. Sila lang ang makakakain. Ang totoo niyan, sa marami ka akong desisyon ng mga international tribunals. Nagsimula ka ako sa Europe. Dahil yung Iceland, kinukubkub niya lahat yung... Sabi nung korte, meron ka lang preferential rights. Pero hindi mo kanya pwedeng pigilan ang Federal Republic of Germany at saka yung Netherlands. Opo. Na mangisda dyan. Mangisda rin sa lugar na yan. Oo. Sapagkat yan ay common. Yung Fishing grounds. Yung traditional fishing grounds. Nagawa nyo ka ako sa Vietnam. Tama. Di ba kako? Opo. Oo, sabi niya, nagawa na. In the year 2000. Sabi niya siguro, paano niya kaya nala? In the year 2000, nakagawa ka ng kontrata sa Vietnam at para maiwasan niyo yung pag-aaway-away, nagkaroon kayo ng agreement. Nagawa nyo rin kako sa bansang India. So, palagi kayo nagtatalo rin ng India, di ba? Nagawa nyo yan para sa isda. O, lalong-lalo na kako sa Japan. Meron din kayong iringan ng Japan. Pero nagawa nyo pa rin. Ba't di natin pwedeng gawin dito? Oo nga naman. Hindi magagawa natin, sabi niya. Panahon nga kanya ni President Duterte. Oho. Di ba kanya pinayagan namin, kaso naman, ito naman pinagsasabi sa amin. Dinrowing kanya si presidente namin ng ganyan, nakakatawa naman. Ba't naman ganito? Sana mahinto muna itong mga, tas mag-usap tayo. Ang sabi nga namin ni Nelson Sen, tayo halimbawa, galit pa tayo sa ating leader, pero kung ibang bansa ang gagawa nun, una tayo magagalit. Sen, di ba? At sa ating mga kababayan. Halimbawa, ang Pangulo ng bansa natin ay ginawa ding katawa-tawa. At ang gumawa niya ay opisyal pa ng pamahalaan nila, opisyal ng army nila. Kaya nga, magagalit din tayo. Yung ginamit nating isa pang medyo malalim kasing problema ito, yung sinabi ni Senator Kiko. Anyway, ito sasabihin ko rin sa kanya kung matutuloy yung debate namin sa Lunes. Opo. I respect the one China policy, but China should respect our exclusive economic zone. Oho. Alam mo kung sa pag-aaral ng logic, meron tinatawag na syllogism. Syllogism, ito ay deductive reasoning ito eh.
Opo. May dalawang premises yan eh, isang major and one minor premise. Pagka valid ang premise, halimbawa, ang premise is, all men are mortal. Sabi niya, yung first premise, ano? Yun ang general premise. Opo. Nelson Lubao is a man. Oho. And therefore, Nelson Lubao is mortal. Yun ang valid. Valid. Pare-pareho. Syllogism. Pantay. Opo. Aha. Pero, merong fallacious premise dyan eh. Okay. Halimbawa, Fallacy. Fish is mortal, sabi niya. No, Nelson Lubao is mortal. Therefore, Nelson Lubao is fish. Ganun ang nangyari eh. Illogical Huwag ho mo yun. pagsasamahin ang dalawang invalid na premises. Ito, sabi ko nga sa'yo kanina, ang isa is maritime rights, ang isa is sovereignty. Tama, Ang pinag-uusapan dito is UNCLOS. Ang pinag-uusapan doon, international law. Ibang forum yun. Hindi pwedeng pagtagniin yun. ano? Ang magsesettle dito, ang pinag-uusapan, political recognition. Doon sa isa, wala pang korte kasi sa mundo ang mag-adjudicate kung sino talagang may-ari ng mga isla na yan kasi merong nakasasakop eh. Nananatili tayong pare-parehong claimants eh. So wag mong paghahaluin yun. Ayun. Ngayon, anong pinag-uusapan natin? Nakahanda ba tayo para harapin halimbawa yung napaka-komplikadong issue ng West Philippine Sea? Ako sa tingin ko, sinasuggest ko nga, tawagin lahat ang mga stakeholders. Tawagin si Commodore Tariela, tawagin ang DFA, tawagan kung sino yung... Tapos magtabag tayo ng international experts para magkaalaman tayo dito. Ako wala akong pretenses na akala mo naggagaling-galingan ako. Hindi. Oho. Magtanong sa mga Nag-aaral tayo lang sa ako marunong. Opo. meron lang akong konting kaalaman dito. Ngunit sa nakikita ko, hindi lahat naiintindihan ito eh. Oho. Di ba? Halimbawa, yung Presidential Decree 1596. Hindi nila alam na ang pinag-uusapan lang doon ay yung tinatawag nating Kalayaan Island Group. Opo. Tapos meron tayong parang 1292 ba yung RA natin. Ang pinag-uusapan lang doon is yung ating archipelagic baseline. Oho. Alam mo, hindi po pwede nating masabi na ito na yung ating West Philippine Sea kapag hindi natin nagagawa ang dalawang bagay. Una, kailangan tayong gumawa ng mapa. Ito yung sinabi na ng Korte Suprema eh. Hindi, nakakalimutan nila ito eh. Kailangan meron kang mapa. Primero, mag-declare ka muna ng 200 nautical miles from your baseline. Yun ay referensya sa ating exclusive economic zone. At saka yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Opo. Pag nagawa mo na yun, na-declare mo na yun, i-deposit mo yung declaration sa United Nations. Opisina ng Secretary General. Pero meron kang mapa. Itatanong ko kay General Tariela, tinanong mo ba yung NAMRIA? Kasi NAMRIA ang merong karapatang gumawa ng mapa. Oho. Nagkasundo na ba kayo ng NAMRIA para i-deposit yung mapa? Oho. Sasabihin sa'yo, hindi po. Paano mo? Hindi ka pa nakagawa ng ganito para nga pagbigyan ka na, kasi doon sa mapa, makikita mo na yung coordinates kung nasaan ang West Philippine Sea. Para maitala doon sa tinatawag nilang international holographics ng mga mapa. Para ngayon, officially, matala sa karagatan ng mundo na meron palang West Philippine Sea. Hanggat hindi mo nagagawa ito, hindi pwedeng tawagin pang gano'n. Pwede nating tawagin, bakit hindi? Kasi tayo yan eh. Opo. Paano yung coordinates? Ng buong mundo, di ba? Yung kaalaman ng lahat. Yung mga dumadaan doon. Sana aralin nating mabuti. Para hindi tayo nagmumukhang nakakahiya. Hindi ba, meron tayong kasabihan eh. A little learning is... Dangerous. Talagang dangerous. Tingnan mo ngayon. Baka layasan tayo ng China. Huwag naman sana. Sana humupa ito. Yun ang ating kagustuhan. Pag-usapan nating mabuti. At huwag yung basta na lang tayo nagpapatutsadahan. Merong isang, yung dating na,
National Security Advisor, pakita natin. opo, si ano. Tingnan mo, meron din siya sinabi. Baka akala Norberto nila tayo, Gonzales. baka akala ng mga taong nakikinig sa atin, tayo lang ang merong ganitong pangamba. Opo. O pwede, direct, Sige baka po. naman gusto mong... Nakapanayam ata si Norberto Gonzales at yan din ang naging paksa nila, Sen. No? Siguro, narinig ko lang eh. Iparinig nga po natin direct yung punto ni Secretary Norberto Gonzales. Normally, hindi tama. Normally, hindi tama. Pero ang problema natin, mukhang may breakdown tayo ng policy natin sa international. Hindi malinaw ang mga guidelines natin. Ay, yung mga katulad ni Tariela ba yun? Ang mga katulad yan, gumagawa ng sariling aksyon. Kasi dapat malinaw ang mga guidelines yan, lalo ganyan, no? Sensitive ang ating issue sa China. Pinapakialaman mismo ng Pangulo yan. Pero tingnan mo ginawa ni Tariela. O, tapos, sa halip na pagsabihan natin si Tariela na hindi tama yung kanyang ginawa, may mga sa lipunan natin, ang medyo lalo pang dinadagdagan yung ginawa ni Tariela. O yan. Ayun. So iwanan natin ang issue yan. Magkakaintindihan tayo. No? Dapat, sa mga sensitibong mga pagsasalitang ganyan, ikonsulta muna doon sa talagang tagapagsalita. At kung kinakailangan na kunin yung approval ng opisina ng presidente, sapagkat sa ating saligang batas, siya ang arkitekto ng ating international relations. Para hindi tayo malagay sa alanganin, sa kahihiyan, at lalong-lalo na sa isang bagay na baka hindi natin pare-parehong pakinabangan. Meron kayong kasama sa Senado, Sen, na nag-vlog pa eh. Nang tila yata ang sabi parang yung ibang senador dito, daig pa yung Chinese kung makapagtanggol sa China. Na para bagang kayo ang pinasasaringan, Sen eh. Meron bang ganun? At tila yata, yun ang binabanggit nila eh. Kung yun ang kanyang pagkakaintindi. Pero ako kapag nagsasalita akong ganito, ang aking bansa, ang interes ng aking bansa, ang nilalagay ko sa kauna-unahang priority. Dahil kahit ano pa sabihin mo, insultuhin mo araw-araw ang China. Because, aalis ba yung China? Ha? Baka hindi yun. At saka mismo ang DFA nagsabi, Jen, na pagka meron kang mga issue na gusto mong ipahayag, ang foreign heads of state and government in particular should be off limits or at least treated with respect regardless of our personal views. Talagang hindi po pwede. Totoo. Isasali mo yung head of states. May mga subject matter expert na dapat dyan. Itong binabanggit ko natin, Sen, yung binabanggit ko kanina, yun palang senador, nung sa kanyang binabanggit na, anong tag doon? Yung sa kanyang vlog, ay in 72 hours, ay 815,000 views. Pero nung kayo pala, gumawa rin pala kayo ng vlog at sumagot din pala kayo, Sen, eh. At sa pinakahuli, within 48 hours, ay meron na po kayong 2.5 million views at 111,000 likes. Yun po ang Sen. Okay, paliwanag mo yung significance yan. Ako hindi ko masyadong Mukhang yung mga bilang na yan. mas maraming interesado sa paliwanag po ninyo kaysa sa doon sa pinupunto nung kapwa nyo senadora, ang kapwa nyo senador, Sen. Ayun nga, itatanong ko sa inyo, ibig ba sabihin kinatigan yung ating pagpapaliwanag? Mas gusto nilang pakinggan ang inyong paliwanag po. Yun lang. Kasi yun ang gusto kong kayo magpaliwanag. Kasi baka mamaya kung magsabi, sabihin na naman nila, itinatayo natin na sarili nating bandera. Hindi naman ganun. Meron pang isang, naalala ko yung post ng isang, ito, lagi nating binabanggit ito, yung retired Associate Justice. Sabi niya, paraan niya meron kang kapitbahay na nag-squat sa bahay mo sa bakod mo. Nung nag-squat siya, sasabihin mo bang friendly kapitbahay ba yan? Squatter nga, nung pinapalis mo, ayaw na umalis eh. Yun ang kanyang argumento, Sen eh. Sino? Yung retired Associate Justice Carpio. Ang tawag Sino daw ang nag-squat? Ang binabanggit, parang pinapalagay niya yung China, di ba? Yung ating katubigan, So, patawagin mo raw bang friendly yan? Kung ini-squat kayo lugar mo na pinapaalis sila, ay ayaw umalis sa property mo. Ang problema, ang problema dyan sasabi mong ex-justice na yan, Opo. hanggang ngayon, hindi nila ma-determine yung coordinates ng West Philippine Sea. Di ba? Kasi hanggang ngayon, hindi niya maintindihan na yung mga isla na kung saan ay merong occupants,
ang pinakamaraming occupants sa ating tinatawag na exclusive economic zone, mas marami ang occupants ang Vietnam. Pero ang Vietnam, hindi natin inaaglahi. Ano? Opo. Meron ding occupied ang China. Pero ang ibig ko sabihin, ba't hindi tayo consistent? Mas maraming ang nakuha Ang Vietnam. na feature sa ating exclusive economic zone ang Vietnam, mas konti ang China. Oo. Bakit ibang trato natin sa China? Bakit sasabihin nila, dinidepensahan natin? Bakit merong isang feature ang Malaysia na nasakop ng ating exclusive economic zone na paglalapit tayo doon, tinataboy din tayo ng Malaysia. Ba't hindi tayo nagagalit sa Malaysia? Ba't sinasabi ng justice na yan, ang China lang palagi? Consistent tayo. Sabihin mo, ako nakikinig ka, Mr. Justice, sabihin mo sa Malaysia, huwag kang mag-squat. Di ba? Sabihin mo rin sa Vietnam, huwag kang mag-squat. Huwag lang ang China. Banatan mo lahat. Hindi yung namimili ka. Ang problema sa kanya, hindi naka-squat eh. Silang occupant ng picture eh. Ayun. Under international law, sabi ko nga sa inyo, yung occupant nun, lalo na kung isla yung na-occupy niya, Magkakaroon din meron ng ano yan. tinatawag na enclave territorial sea. Yes. Ano yung ibig sabihin nun? Magkakaroon ng entitlement yung isla ng 12 miles from the baseline. Yes. Alam mo ang problema ngayon? Sa ngayon, walang computation doon sa enclave territorial sea. Kaya ang labo ngayon ng sistema ng daigdig. Wala ka naman makukuhang korte ngayon na magsasabi kung sino talagang may-ari. Nananatili tayong lahat claimants. Hindi ba naintindihan ng justice na yan? Kaya nga lahat tayo claimants. Vietnam, China, Philippines, Taiwan, claimants tayo in the disputed and troubled South China Sea. May overlapping, ano? Overlapping. Nasa EEZ mo nga. Siya naman ang occupant. Pambira naman justice. Pinakamabuti. Tapos sasabihin pa niya, may sinabi siya eh. Si Marcoleta kanya, yan ang mababang klaseng abogado. Parang yung mga kasama din daw niya. Low level. Okay lang sa akin yun, Jen. Di ba? Ako, pwede ko pa sabihin sa kanya. Yung retired justice na yan, yung pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas. Tama naman yun. Ako sang-ayon din naman ako doon. Yan. Mas magaling pa sa Supreme Court yan, Sen. Para wala siyang masabi.